Hindi pa rin makapaniwala si Marian sa sinabi sa kanya ng asawa. Anong kasalanan ko sa'yo, Travis? Siguro naman ay naaalala mo pa si Clarice Andal na nasawi dahil sa kawalang ingat mo sa pagmamaneho. Dahil sa pagiging irresponsable mo, she was my fiancé. Ikaw ang may kasalanan kung bakit nawala siya at ang anak namin. May puot na wika ni Travis. Pakiramdam naman ni Marian ay ipinako siya sa kanyang kinatatayuan ni hindi siya nakapagsalita. She couldn't believe this. Kanina lang ay ikinasal sila ni Travis. Maraming naging saksi. Kanina lang damang-dama niya ang pagmamahal ng asawa. Hindi niya alam. At wala siyang kahina-hinalang ito ang naghihintay sa kanya. Hindi ko kasalanan yun, Travis. Aksidente ang lahat. I don't need your lies, Marian. Tanggapin mo na lang ang parusa mo for taking away my loved ones. His dark piercing eyes were enough evidence kung gaano kalaki ang galit nito sa kanya. No! Napaiyak si Marian. Hindi niya matanggap na akusahan siya ng asawa ng ganun na lamang. Bakit hindi niya nahalatang maitinatago itong puot sa kanya? Why did you marry me if you hate me? Sa nanginginig na boses ay tanong ni Marian. Kailangan ko ng asawa, ng anak, para mapunta sa akin ang posisyong iniwan ng lolo ko. At dahil ikaw ang may kasalanan sa pagkawala ni Clarice at ng magiging anak namin, ikaw ang gagamitin ko para makuha ko ang posisyong yon. Kaya ngayon pa lang, dapat mo nang malaman kung saan ka nakalugar, Marian. Yanig ang buong pagkatao ni Marian sa katotohanang sinabi ni Travis sa kanya. Sa unang gabi nila bilang mag-asawa, ang mga sinabi nito ay parang dumurog sa puso niya. Hindi pa rin siya makapaniwalang nangyayari ito sa kanya ng sandaling iyon. Ngunit ang mga mata ng asawa na puno ng galit at panunubat ay katunayang totoo ang mga narinig niya. Sana'y maaari niyang pihiting pabalik ang orasan para maibalik ang kaligayahan niya kaninang ikinakasal sila ni Travis sa harap ng mga taong paniwalang in love ito sa kanya. Tuluyan ang nangatog ang kanyang mga tuhod. Mabuti na lamang at isang hakbang paatras lamang ang kailangan niyang gawin upang maabot ang kama. Parang nauupos na kandilang napaupo siya sa gilid niyon. Hindi niya inaalis ang tingin sa asawa. Asawa? Masasabi ba niya ngayong asawa niya si Travis pagkatapos niyang malaman ang tunay na motibo nito sa pagpapakasal sa kanya? Nagbaba siya ng tingin. Hindi niya kayang tagalan ang talim ng mga mata nitong nakatitig sa kanya. As if isa siyang masamang tao na dapat kamuhian. Hindi na niya napigil ang kanyang emosyon. Naisubsob niya ang kanyang mukha sa kanyang mga palad at doon napahagulhol ng iyak. Ngayong alam mo na kung ano ang talagang papel mo sa buhay ko, I expect you to be a good wife. Tila hindi naapektuhan si Travis sa pag-iyak niya. Ang hagulhol niya ay naging mahinang hikbi na lamang. Hindi niya gustong magmukhang kaawa-awa sa harap nito. Lalo nitong iisipin na may dahilan para siya ay mag-guilty. All along pala, niloloko mo lang ako. You made me believe na mahal mo ko talaga. Yun pala, sa unang lapit mo pa lang, may ulterior motive ka na. Nagawang isumbat ni Marian sa paos na tinig. Hindi siya dapat magpakita ng kahinaan dito. Ang dapat ay patunayan niyang wala siyang kasalanan sa pagkawala ni Clarice, kaya wala itong dahilan at karapatan para parusahan siya. Nang makita ko ang mukha mo sa TV, poot ang naramdaman ko sa'yo. I hated you more nang hindi ka maparusahan. Maliban sa pag-alis sa'yo ng karapatang magmaneho for 2 years. Tiim ang mga bagang na sabi ni Travis. Para sa akin, hindi lang yun dapat ang maging parusa mo. Ewan ko kung anong ginawa mo sa judge at hindi ka pinarusahan ng mabigat. Kaya sabi ko sa sarili ko, ako lang ang magpaparusa sa'yo at ito ang simula ng lahat ng yun. Gusto niyang tumayo at suntukin ang asawa. Ang sakit-sakit malamang siya lamang pala ang nagmamahal dito. Nasimula pa lang ay pinaglalaroan lamang ni Travis ang damdamin niya. Kailangan ka pa ring maging submissive sa akin. As your husband, I will still provide you with everything you need. But don't expect that everything in this marriage will be as normal na gaya ng ibang marriages. Gaya ng sinabi ko na, magkahiwalay tayo ng higaan. Magkarugtong ang kwarto natin ngunit magkahiwalay ang kama. Dito ka dadaan sa pinto ng bedroom ko para hindi mahalata ng mga maids na magkahiwalay tayo ng kwarto. But don't worry, kung maramdaman ko na gusto kong may mangyari sa atin, lilipat ako rito sa kama mo. Walang emosyon pa na saad ni Travis. Lalo pang pasakit ang dating ng mga salitang iyon ni Travis para kay Marian. Ano na nga ang sinabi nito? Kapag gusto nito ng pansariling pangangailangan, anong tingin nito sa kanya? Isa lang taong makapagbibigay ligaya rito? Tatabihan kapag kailangang ilabas ang init ng katawan?
Nandoon lang siya para mag-provide dito ng personal na pangangailangan. How dare you? Asik ni Marian na mag-angat ng muka. Hindi siya papayag na tratuhin siya nito ng ganun. Hindi ako mababang babae, Travis! Okay, huwag kang mag-alala. Hindi kita iistorbohin ng madalas. Kung tutuusin, hindi ko rin gustong i-consummate ang marriage na ito. It's impossible to make love with the woman you hate. Kaya lang kailangang may mangyari sa atin para magkaanak tayo. Parurusahan siya nito dahil sa isang maling paratang. Kakasangkapanin pa siya para lang sa pansarili nitong ambisyon. How she wished na lumubog na lamang siya sa harapan ng asawa nang hindi na niya marinig ang sasabihin pa nito. Of all people, bakit ang lalaking inakala niyang magiging kaligayahan na niya, ang lalaking minahal niya ng higit kay Rafael, ang mandadaya at maglalaro sa puso niya? Nasaktan na naman siya uli sa ikalawang pagkakataon. I hate you, Travis! Wala kang dahilan para gawin sa akin to! Napaahon na si Marian mula sa kama at inilang hakbang ang paglapit dito. Ilang suntok sa dibdib nito ang ginawa niya habang tumaas baba ang kanyang puso sa galit. Ngunit hinuli ni Travis ang mga kamay niya at hinawakan ng mahigpit. Wala, wika nito. Don't you think you deserve this? Magkahalo ang puot at sarkasmo sa tono nito. Saka padarag na binitawan ang mga kamay niya at bahagya siyang itinulak. This is unfair, Travis. Unfair? May sarkastikong ngiti sa mga labi nito. Hindi ba mas unfair yung nawalan ka ng dalawang minamahal dahil lang sa mga nagmamagaling na driver na katulad mo? Ayaw lang aminin ng konsensya mo na kasalanan mo. Kung meron kang ang konsensya, kung naging responsable kang driver, wala ka na sanang nadamay na iba. Ikaw ang dapat na naaksidente pero nakaiwas ka. Iniiwas mo ang sarili mo sa disgrasyang muntikan mo nang makuha. Pero ibang buhay naman ang itinulak mo para mawala sa mundong ito. Palakas ng palakas ang pagde-deliver ni Travis ng mga sinabi. No, hindi mo alam ang totoong nangyari, Travis. Ang alam mo lang ay ang sinabi ko sa harapan ng investigador at ng korte. Pero marami ka pang hindi alam. Halos pumiyok si Maya nang magsalitang muli. Kailangan niyang ipaliwanag dito na hindi niya kasalanan ng lahat. Na hindi siyang may hawak ng manibela nang mangyari iyon. Alam ko ang lahat, Marian. Sa tingin mo ba, ganun ako kawalang alam para parusahan ka nang hindi ko tiniyak na may kasalanan ka? Pabulyaw na wika nito habang nagagalawan ang mga muscles sa mukha nito. Papunta ka sa Tagaytay nang mangyari yun. Pagkatapos ng mahigit isang taong hindi pagdadrive dahil nagtrabaho ka sa Hong Kong, nagmaneho ka ulit. Bukod sa hindi mo kabisado ang mga kurba sa daang tinatakbo mo, malamang na nanibago ka ulit sa paghawak ng manibela. Kaya nagpahamak ka ng buhay ng iba. Pagkasabi niyon ay tumalikod na si Travis, tila nagmura pa sa hangin. Sabihin na nating hindi ikaw ang direktang naghulog sa bangin sa kotse ni Clarice. Pero kung hindi niya iniwasan ng sasakyan mong pasalubong sa lane na kinaroroonan niya, hindi siya madidisgrasya. Umiwas siyang magkabunggo kayo. Dahil ayaw niyang may mangyaring masama sa kanya at sa baby namin. Hindi niya alam na disgrasya ang babag sa kanya. Hindi na ituloy ni Maria nang sasabihin. Aaminin ba niya kay Travis na hindi siyang may hawak ng manibela? Papaano kung si Rafael naman ang usigi nito? At malaman ni Gladys na magkasama sila ng asawa nito ng araw na yun. And stop playing innocent, Marian. Pinatunayan mo lang sa akin ang lahat ng kasalanan mo. Kahit ano pang sabihin mo, it's useless. The damage has been done at hindi mo na maibabalik ang buhay ng mag-ina ko. Napakagat labi si Marian. Impit na ipinagpatuloy ang pag-iyak. Useless na nga sigurong magpaliwanag pa sa puntong iyon. Dahil bukod sa inaalala niyang malaman ni Gladys ang lahat, mukhang sinarahan na ng puot ang isip at puso ni Travis. Ayaw na siyang pakinggan at paniwalaan pa nito. Noon pa kita dapat sinumbatan. Nang makilala kita, pilit kong kinapasa iyo ang guilt na dapat ay dala mo. Pero mukhang wala ka kahit na kaunting guilt na para bang walang anumang nangyari. Hindi ka ba nakahalata sa tuwing magpapatakbo ko ng matulin? Nang ihinto ko ang sasakyan sa lugar na pinangyarihan ng aksidenteng sinasabi mo, kinakatok ko ang konsensya mo. Then sabi ko sa sarili ko, kung hindi ka pinarusahan ng batas, ako ang uusig sa'yo. Naisip ko, pwede kitang singilin sa ibang paraan. Kayo ng anak na ibibigay mo sa akin na magiging pasaporte ko para maging chairman ng Morales Group of Companies. Now, I'm warning you. Huwag mong iisiping takasan ng sitwasyong ito. You're my wife. At may tungkulin ka sa akin bilang asawa. Kasama ng pagsunod sa mga kagustuhan ko. Seryoso pa rin na saad ni Travis. Hindi na niya nakita ang paghakbang nito papunta sa guest room dahil nakayuko na siya at hilam na sa luha. Ngunit dinig na dinig niya ang mabibigat nitong hakbang.
Muli siyang napahagulhol. Hindi magkasya sa puso niya ang nararamdamang awa sa sarili at desperasyon ng mga sandaling iyon. At hindi pa rin makapaniwalang magiging ganoon sa kanya ang lalaking nakilala niya at pinakasalan. Extremely opposite ng Travis na soft-spoken, sweet and thoughtful, na para bang hindi capable na manakit ng damdamin at lalong hindi kayang magparusa. Tinakbo ni Maria ng bathroom at doon nagkulong at umiyak. Iyon na lamang siguro ang pwede niyang gawin noon. Mahirap tanggapin, ngunit kailangan maging bato siya. Kasal na sila ni Travis at hindi na siya makakaiwas sa parusa nito. Pagkalipas ng ilang saglit, napagod si Marian sa tahimik na pag-iyak kaya lumabas na siya ng banyo. Pasado 12:00 na ng hating gabi, nanlulumong ibinagsak niya ang katawan sa malambot na kama. Wala siyang narinig na anumang kaluskos mula sa guest room na kinaroroonan ni Travis. Hindi niya alam kung wala ito roon o tulog na. Dapat sa mga oras na iyon ay nagaganap na ang pinakamatamis na sandali sa pagiging mag-asawa nila. Ngunit sa halip ay ayun sila. Nasa magkahiwalay na kwartong pinag-ugnay ng isang sekretong pinto. Nasa magkahiwalay na kama. Pero mas sigurado siya, mas malamig ang kamang kinaroroonan niya. Dahil hindi ganoon ang inaasahan niyang mangyayari sa first night nilang mag-asawa. Akala ko pa naman, this will be the most romantic and memorable night in my life. Ilang beses ko ring pinigil ang sarili ko na hindi magpatangay sa mga halik niya dahil gusto kong maging special ang first night naming ito. Ito pala ang magiging simula ng mga gabing pag-iiyak ko, ang mas masakit pa. All along ay umasa ako at naniwalang mahal ako ni Travis. God, sana hindi ito totoo. Sana bukas pagising ko, magisnan kong katabit kayakap ko siya. Pinilit ni Maria na makatulog kahit na napakahirap. Pero sa isang sulok ng kanyang isip ay nandoon pang pag-asang magigisnan niyang katabi ang asawa sa kamang iyon. Umaga na, natapos ng pinakamahabang gabi sa buhay ni Marian. Nakatulog din pala siya sa kabila ng pamimigat ng kalooban. Hindi siya gumalaw sa kama kahit ilang segundo nang nakadilat ang kanyang mga mata. Nakiramdam muna siya. Nang matantong wala siyang katabi sa malapad na kamay, sumakay na naman ang kanyang lungkot. Naalala niya ang revelation ni Travis sa kanya. Napakagatlabi siya. At parang ayaw niyang bumangon nang maalalang simula na iyon ng mga paghihirap ng kanyang loob. Kung akala mo'y simula na ito ng maliligayang araw mo bilang asawa ko, you're definitely wrong, Marian. Dahil simula pa lang ito ng pagpaparusa ko sa'yo. Parang tuksong nag-e-echo iyon sa kanyang pandinig. Ngunit ang pinakamasakit na parte sa mga sinabi nito ay, hindi kita pinakasalan dahil mahal kita. Ano kaya kung ipagtapat na niya kay Travis na hindi siyang may hawak ng manibela ng araw na maaksidente si Claire? Pero paano naman si Gladys? Lalo pa ngayong pinanindigan kong ako lang ang sakay ng kotse ko nang mangyari yun. God, anong gagawin ko? Pagkalipas ng ilang saglit ay matamlay siyang bumangon. Nang makita niya ang kanyang refleksyon sa salamin ng Victorian dresser, ay animo siya ang iniwan ng asawa. Dapat ay nakangiti kong sinalubong ang bagong araw na ito, sa loob-loob niya. Heto ako, isang babaeng kahapon lang ay isang lovely bride, pero ngayon isang babaeng nireject ng asawa. Nagpakawala siya ng buntong hininga. Pero hindi ako magsi-self-pity. Patutunayan ko kay Travis na walang dahilan para parusahan niya ako. Inayos ni Maria ng kanyang sarili. Nag-shower siya at nagbihis ng bestida na bagamat casual ay maganda at alam niyang nagpapalutang sa kanyang kagandahan. Baka sakaling magbago ang isip ng asawa sa pagtrato sa kanya kapag na-attract ito sa kanya. Nang maayos niya ang sarili, sinilip niya ito sa guest room. Wala ito roon. Nasa ibaba na siguro at nag-aagahan. Hindi man lang ako ginising. Parang hindi ako asawa. Talaga yatang gusto kong parusahan. Wika niya sa sarili. Pipihitin na lamang niya ang doorknob upang lumabas nang bigla siyang matigilan. Kinabahan siya at nakadama ng hindi maipaliwanag na takot. Paano kung makasalubong niya sa hallway si Travis o kaya'y sa hagdan? Baka ang galit na mukha nito at matalim na mga mata ang bumulaga sa kanya. At hindi niya alam kung makakaya pa niya ang ganoong klase ng trato sa kanya ng asawa. Ganoon ba kasama ang epekto ng akusasyon at hindi makatwirang galit nito sa kanya? Ang ganito kalaking takot niya sa asawa. Bakit ba ako matatakot? Patutunayan ko sa kanyang wala akong kasalanan. Saglit siyang nakiramdam nang buksan niya ang pinto. Tahimik na tahimik ang buong kabahayan. Ang maid na naglilinis sa sala ang tanging taong nakita niya. Good morning, ma'am. Nakangiting bati nito. Good morning. Pinilit niyang ngumiti. Ang sir mo? Tanong niya habang bumababa ng hagdan. Maaga pong umalis, ma'am. Sinabi niya ba kung luluwas siya? Gumuhit ang pagtataka sa mukha nito.
Bakit ho ma'am, hindi ba nagpaalam sa inyo si sir? Naiintrigang tanong nito. Napasarap kasi ang tulog ko, hindi na niya ako ginising dahil ayaw niya akong maistorbo. Pagtatakip niya sa katotohanan, ayaw niyang may makaalam ng tunay na sitwasyon. Ayaw niyang magmukhang kawawa. Kung sa bagay, ganyan naman talaga ang mga bagong kasal. Nangingiting sabi ng katulong, nawala ang ngiti sa mga labi ni Marian. Kung alam lang nito ang namagitan sa kanilang mag-asawa ng nagdaang gabi. Ikaw talaga Elsa ha? Biro ni Marian upang maitago ang pait. Hindi na yata kayo nakapagbukas ng mga regalo nyo kagabi ma'am. Yung iba hong nandito sa sala ipinalipat na ni sir sa itaas, doon sa bakanteng kwarto. Napagod kasi kami sa pag-e-entertain ng mga bisita kahapon. Pagsisinungaling niya. Ipaghahain ko na ba kayo ma'am? Tanong nitong itinigil ang ginagawang pagpupunas ng mamahaling decorative jars. Sa tingin niya imported ang mga iyon. Magtsaa lang siguro ako, ani habang nilalapitan ang mga decorative jars. Imported ang mga ito ano? Saan ito nabili ng sir mo? Sa pagkakaalam ko po, si Ma'am Clarice ang bumili niyan. Sa Czechoslovakia pa po raw nabili ang mga yan. Dinala niya rito dahil dito naman daw sila titira ni sir kapag kasal na sila. Ma'am Clarice, parang may matulis na bagay iyon na dumurog sa kanya, pero hindi siya nagpahalata kay Elsa. Para siyang napasang biglang inilayo ang kamay sa naglalakihang jars nang malamang may koneksyon sa ex-fiancé ni Travis ang mga iyon. Lumipat siya sa isang Nara center table na nasa tapat ng isang malaking abstract painting wall. Bukod sa mga articrafts na yari sa kahoy na tipong baroque sculpture, may magandang flower vase doon. Ngunit ang higit na nakatawag sa kanyang pansin ay ang mga decorative candles na naroon. May isang hugis angel, may isang hugis bulaklak, malalaki at colorful. Bakit noon lamang niya napansin ang mga iyon? Elsa? Tawag ni Marian sa pansin ng maid na papunta sa kusina. Nilingon siya nito. Bakit ngayon ko lang napansin ang mga candles na ito rito? Kanina ko lang po nilagay yan dyan, inutos kasi ni sir. Mahilig ba talaga sa decorative candles si Travis? Parang hindi siya makapaniwala. Si Ma'am Clarice po ang mahilig dyan. Dati na hong nandyan yan, siya mismo ang naglagay. Kaya lang ay pinalis ni sir noong nawala si Ma'am Clarice. Pero ipinabalik din niya kaninang umaga. Nagtataka nga ako eh. Saad pa ng katulong. Para siyang sinuntok ng malakas na narinig. Ano ang gustong patunayan ni Travis sa mga ginagawa nito? Bahagi ba iyon ng pagpaparusa nito sa kanya? This is unfair, Travis. You can't do this to me. Pinilit hamigin ni Marian ang kaloobang nasaktan. Hindi siya dapat magpaapekto ng husto sa mga ginagawa ni Travis sa kanya. Alam niyang pinasasakitan lang siya nito. Pinigil niyang magalit. Tinalikuran na lamang niya ang mga bagay na may koneksyon kay Claire. Nagtuloy na siya sa dining room. Ngunit natigilan siya nang may tumawag na naman sa kanyang pansin. Isang sketch ni Travis in an elegant frame na nasa haligi ng hamba. At sa ibaba ng frame ay may nakasulat na Clarice. Elsa, sino ang may gawa ng sketch na to ni Travis? Si Ma'am Clarice ho, ma'am. At tubili pang sagot ng maid. Hindi ko rin yan napansin dito. Kalalagay mo lang ba niyan? Kalmado man ang tanong niya, hindi maitago roon ang tinitimping sakit. Kasama ho yan sa mga ipinabalik ni sir kanina. Sabi ko nga ho, baka magalit kayo. Sa halip na sumagot ay nagtuloy na siya sa kusina. Nag-prepare ng sarili niyang tsaa. Saka humila ng isang silya sa harap ng coffee table. Elsa, pakiabot ng newspaper. Lumapit ang maid na dala ang 3 klase ng broadsheets. Tila kinakalkula nito ang galit sa mukha niya. Habang humihigop ng tsaa ay nagbuklat siya ng Sentro Morales. Nabuklat niya ang pahinang kinaroroon na ng kolumn ng asawa. Para siyang sinuntok nang mabasa ang titulo ng kolumn. Ang may kasalanan ay dapat magdusa. Hindi na niya binasa ang nilalaman ng artikulo. Kung ipinatatama man iyon sa kanya ni Travis o ibang pinatutungkulan nito sa isinulat nitong iyon, hindi na niya inalam pa. Nabitawan ni Marian sa ibabaw ng kanyang kandungan ang pahayagan. Nanginig ang kamay niyang may hawak ng tasa ng tsaa. Lumigwak iyon sa broadsheet. Ngunit hindi niya ininda ang mainit na tsaa, kundi ang sakit ng kaloobang nararamdaman ng mga sandaling iyon. Ma'am? On the rescue kaagad si Elsa. Okay lang ako, pakilinis na lang nito. At nagmamadali siyang lumabas ng dining room. Halos takbuhin niyang hagdan papunta sa kwarto. Gustong-gusto na niyang umiyak. Kailangang mailabas niya ang nararamdamang sakit. Kahit hindi kami magkaharap ay nagagawa niya akong saktan. Pagkatapos mapalitan ng damit na nabasa ng natapong tsaa, ay lumapit si Marian sa kinapapatungan ng wireless phone. Kailangan niya itong makausap.
Hindi siya uupo na lang at tatanggapin ang mga ginagawa nito sa kanya. She didn't deserve this. I-connect mo ako sa office ni Mr. Morales. Sabi niya sa nakasagot na telephone operator habang pinapahid ng palad ang luha. Mr. Christopher Morales o Travis Morales, ma'am? Paniniyak ng kausap na babae. Mr. Travis Morales. Ikinonekta siya nito sa opisina ng asawa. Ang assistant ang sumagot. Yes, who's on the line, please? This is Mrs. Morales. Taas baba ang puso niya sa pinipigil na galit. Gustong-gusto na niyang makausap ang asawa. I'm sorry ma'am, but he's busy at the moment. Please call again after 30 minutes. Sabi ng assistant. Nalalong nagpausok sa ilong ni Marian. 30 minutes? Pinaghihintay pa siya ng 30 minutos ni Travis dahil hindi ito dapat maistorbo sa kung anumang importanteng ginagawa nito. Na para bang kung sino lamang siya sa buhay nito. Talagang para lang akong alikabok sa buhay niya. Lalong nagsikip ang kanyang puso sa galit. Ma'am? Sabi ng nasa kabilang linya nang hindi na siya kumibo. Tell your boss that it's urgent. Hindi na ako makapaghihintay ng 30 minutes. Galit na niyang sabi. Naalarma yata sa galit niya. Muling tinawagan ng assistant si Travis sa intercom. Di nagtagal ay nasa kabilang linya ulit ito. Ma'am, ayaw talagang paistorbo eh. Ano bang importanteng ginagawa ng boss mo? Dahil sa pagsisikip ng puso ay hindi niya naiwasang singhalan pati ang assistant ng asawa. He's having a meeting with Mrs. Smith. Lalong nagputok ang butya niya nang malamang babae ang kausap nito. Mrs. Smith, sino ba iyon na para bang napaka-importante sa kanya at ayaw pa istorbo kahit sa akin na pinakasalan niya? Sa sobrang inis ay ibinaba niya ang wireless phone. Saka nagpupuyos ang kaloobang ibinagsak niya ang kanyang katawan sa kama. Kainis ka na talaga, Travis! Hindi ako papayag na magpatuloy ang ganitong trato mo sa akin. Makikita mo kung sino si Marian Alvarez. Wika niya sa sarili. Magkaayos pa kaya ang mag-asawa? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.